Hey there, Papa Sam here. So first and foremost, thank you so much. Salamat ng marami. Yan. So in this video, okay, magre-react tayo sa mga comments na nakuha natin sa ating previous na video. Some are good vibes, yung iba naman ay parang haters. Yung iba naman ay hindi maintindihan. What I'm talking about here is about yung video na in-upload ko about yung nalalapit na pagrarally ng INC. So samot-saring mga reaction ang nakuha natin, guys. Pero ganun pa man, may mga negative, salamat pa rin. Ganyan talaga yan eh, pagka hindi na-align doon sa gusto natin eh, may mga comments ka talaga na ganun, lalo na hindi mo lubos na naiintindihan. Pero ewan ko kung bakit ano yung hindi maintindihan doon ng mga viewers. Maliwanag naman yung sinasabi ng mga iglesia na magrarally sila para sa kapayapaan. Pero may mga nag-i-interpret pa rin na yung rally na yun is suporta kay Sara, Vice President Sara Duterte. Well, in fact, ang nagpasimuno niyan si BBM. Siya naman yung unang nagpahayag na wag nang impeach si Sara kasi hindi naman yan importanteng bagay, wala namang mapapakinabangan. Tapos nag-agree lang naman ang INC. Hindi ko alam kung paano naging support kay Sara yung rally, kasi 'di ba? Suporta 'yun doon sa doon sa pahayag ni BBM. Pero it doesn't mean din na suporta 'yun kay BBM. Suporta 'yun, yung rally is sumusupport doon sa pinahayag niya, doon sa statement niya. Okay. So review natin yung statement niya nung nakaraan, no? Yan. Actually, private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all that, and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yun, narinig nyo yung sinabi niya, di ba? Napakalinaw. So yung sinabi niya, yun yung sinusuportahan ng INC according to the spokesperson ng INC, according to yun sa dalawang news anchor nila. Yun yung gustong suportahan ng INC, yung pahayag na yun ni BBM. Nagkataon lang na si Sara, Inday Sara, yung i-impeach. So regardless of
sino man yung person na yun, wala na pakialam ng iglesia doon. Ang gusto nilang i-support is yung statement nga ni BBM. Kaya kung ang pakahulugan nun is support kay Sara, ibig sabihin si BBM support kay Sara. Kasi siya nagsabi na wag nang impeach si Sara di ibig bang sabihin nun si Sara yung sinusupport niya? Kung iisipin mo na INC sumusupport kay Sara, di how much more or mas lalong may isip ng mga tao na si Bongbong Marcos ay susuporta kay Sara kasi ayaw niyang ipa-impeach si Sara eh. Di ba? Ganun yun eh. Di ba? Pero malayo pa kasi ang presidential election. Wala pa sa isip ng INC kung sinong susuportahan nila. Okay? Sigurado ako dyan. Nag-o-observe pa yan, tinitingnan pa yan. Actually, alam ko disappointed ang ang INC dahil sa pagkasira ng Uniteam eh. Kasi alam ko, sa palagay ko lang kaya nakuha ng Uniteam ang suporta nung previous election dahil nga sa ikinakampanya nila na to unite, nag-unite sila, which is yun yung isang pinakamahalagang bagay sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang pagkakaisa. Alam natin lahat yun. Lahat ng isinusulong na aktibidad ng Iglesia, nakikita natin ang pagkakaisa. Kasi yun ang pinaka first and foremost sa loob ng Iglesia, ang unity. 'Di ba? Hindi sa personal na tao yung alam ko yung nagustuhan ng INC noong previous election. Nakita kasi nila na yun nga, Uniteam. Pinag-unite niya yung mga tao, kaya nga nag-landslide victory yung dalawa na yan dahil nag-unite, nagpakita ng unity. Ngayon nasira na ang unity. Hindi man lang tumagal ng 2 taon yata o bigla parang na-scam ang iglesia no? Kala nyo unity hindi pala na pagkatapos ng election, pagkatapos yung makuha yung suporta ng iglesia dahil sa unity nyo, bigla kayong magkakaganyan. Baka nakakalimutan nyo guys, pwede ring sumuporta yung iglesia sa Pinklawan. Walang personalan sa iglesia kung ano yung napupulsuhan nila na magbibigay ng makakapagbuklod ng buong sambahayan. Mas lamang sa kanila yon. Imagine, sinira nyo ang unity ng tao, pinagbuklod nyo. Huwag nyong kalilimutan guys, nung mga nakaraang election noon, nung si Benigno Aquino Jr. Si Pinoy, dinala ng iglesia yun, dilaw. Diba? Yun ang binutuhan namin na iglesia noon, si Pinoy. So hindi malayong mangyari na bumalik ang suporta ng iglesia sa Pinklawan. Kasi scammers kayo nagsabi-sabi kayo ng Uniteam, tapos bigla nyong wawasakin. Diba? Pwedeng mangyari yun. Ang iglesia gumagawa ng hakbang para hindi magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino, tapos bibigyan nyo ng masamang pakahulugan yung rally na yan. Parang unfair yata. Unfair. Ang rally na yan na isasagawa ng INC is hindi para sa kaninong tao, hindi para sa kaninong personal na kandidato. Wala pang tinitingnan na kandidato ang iglesia dahil malayo pa ang eleksyon.
Tinan mo, lahat naman sila bumibisita kay Eduardo, 'di ba? Bumibisita si BBM, bumibisita si Vice President Sara, bumibisita si Digong, Tatay Digong, at lahat ng mga umaasa ng suporta. 'Di ba? So, yun. Ganun. What's next? What's next? Yun. Gmall na ngayon. Cut. May ulit. Huwag nyong sisirain ang Uniteam. Kung gusto nyong mag-stay ang support Pwede mo siguro. ng INC sa inyo. Pag signal ba? Dahil isa sa pinaka-importante bagay sa INC ang unity. Again, sasabihin ko, kaya sinuportahan ng INC noon ang tandem BBM Sara, kasi nagkunwari silang uniteam sila. Nalin lang nyo kami. Away-away pala ang gusto ninyo. Never nasusuporta ang ANC sa mga away-away. Doon na lang tayo sa Pink Lawan. Next, hopefully. So, ang mga botanteng Pilipino ngayon divided into 3. Sabihin na lang natin, let's be fair. 1/3 kay mga supporter yan ng BBM, loyalists. 1/3 Sara Duterte. Sabihin na natin 1/3 din ang Pink Lawan. Syempre, tumatiming lang yan eh. Mayroon din silang mga supporters. So, si INC wala pa yang sinusuportahan. Malayo pang election para sa kanila. Hindi, wala pa yan sa isip ng pamunuan. Kaya wag nyong sasabihin na ang rally na yan is para sa kahit kaninong tao. Ang rally is to agree yan sa statement ni BBM na wag nang ituloy ang impeachment kasi wala namang magandang idudulot, wala namang magandang maitutulong yan sa bawat buhay ng bawat Pilipino. 'Di ba, napakaliwanag ng statement ni BBM? Yun yung nagustuhan ng INC, kaya nagsabi sila, sige, magrarally tayo para suportahan yung sinabi ni BBM. Hindi para suportahan si BBM, yung sinabi lang niya. Hindi rin para sa suporta kay Sara, dahil bakit namin susuportahan si Sara? Sige daw, may nagawa na ba siyang maganda? 'Di ba? Come to think of it, may maganda na ba siyang napatunayan? Bakit namin siya susuportahan? Malayo pa naman election na. Hindi man siya tumatakbo. Hindi naman siya nag-file na ba siya ng candidacy? Wala, di ba? Paano nyo, bakit nyo pinagpipilitan na INC suporta, nagsusupport kay Sara, nagsusupport sa corrupt na politiko? My gosh. Hello. Asa ka, Magi? Wala pa man. Oh. Hello. Wag muna nating pag-usapan yung mga suporta sa mga kandidatura ng mga kay
Ay, meron akong isang kilala na kandidato na sigurado ko nang susuportahan ng INC. Yes, naalala ko siya. Si Marcoleta lang. Congressman Marcoleta. Yun, sigurado yun, susuportahan yun. Siyempre kasi nagpaalam siya sa ano eh, sa kay Eduardo Manalo eh, para tumakbo. So pinayagan siya. So ibig sabihin nasa kanya yung basbas na napapayag niya. So pati suporta kasama na yun. Other than him, wala na. Wala pa. Kasi malayo pa nga ang eleksyon. Okay, nagigets nyo? Kaya please, January 13, magrarally ang iglesia to show the support sa statement lang ni BBM. Disclaimer, ang mga pinagsasabi ko rito is sa akin lang pananaw, puro hindi yun official stand ng INC. Okay, ako lang yun, akin lang yun. This is just my opinion. Baka sabihin nyo nag-announce ng ganito na. Hindi, wala pa. Okay. May mga ano pa eh, may comments pa dun na tumatak sa aking isipan eh, pero mamaya next time ko na ano tatalakayin, next time na ako magbibigay. So for now, yan lang muna, and until the next one. Thank you.